Maliwanag ho dito, Digong, nagwala na naman dahil gusto mapatalsik sa Malacanang itong sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos at may hawak nga siyang dokumento. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matinding pagwawala na naman nitong si Digong. Ay desperado na ho. Gustong patalsikin sa pwesto itong ating kasalukuyang Pangulo, kagalang-galang Bongbong Marcos. Iano ang dahilan kung bakit siya nagwawala, mga mahal, kung taga-subaybay. Kakibat kalakip ng kanyang pagwawala ay meron po siyang mga dokumento na hawak-hawak upang mapatalsik sa pwesto at inihikayat pa nga ang taong bayan nitong si Digong na dapat ay umaksyon na upang mapatalsik sa pwesto. Itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay kaya pala nanumpa na. Kaya pala nanumpa na bilang presidente, bagong presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang anak ay ito ay may koneksyon dito sa kanilang bagong modus na pagwawala ni Digong sapagkat gustong-gusto nang iluklok sa Malacanang ang kanyang anak sa pamamagitan ng illegal na paraan. Nako po, mga kaibigan, di ito fake news. Bibigyan po natin ng anumang paglilinaw ito. Huwag po kayong alis, ibabahagi ko po sa inyo itong matinding pagwala ni Digong. Desperado na at may hawak-hawak po siya na dokumento para mapatalsik itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos siyempre at ibang mga kasangkot dito, mga kaibigan. Ano itong hawak na mga dokumento nitong si Digong? Ito po, ibabahagi ko po sa inyo. Pakinggan po natin, unawain, at nang sa ganon, lubos po nating maintindihan. Shout out po sa lahat. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang 2025 national budget dahil sa mga blanco items sa Bicameral Conference Committee report. Bunsod nito ay hinimok niya ang Kongreso na iwasto ang ulat o ipaliwanag sa publiko kung bakit nagkaroon ng blanco items ang naturang report. Dagdag pa ng dating Pangulo. Ito ay kapuputok lang. Pinakala to ni Digong na isang blankong papel daw di umano. Binlangko. Ito ay tungkol po sa usapin ng budget na pinirmahan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na nireview na binito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ho, kino-question ng dating Presidente Digong kung bakit daw ito ay blanco. Okay. Yun ang malaking katanungan, mga kaibigan. Itutuloy po natin at bibigyan po natin ito ng ilang komentaryo sa paglilinaw. Dapat tumaksyon ng publiko kung hindi maayos ang issue, lalo na't may mga tinapyas na pondo sa Department of Education o DepEd at zero subsidy para sa PhilHealth. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Hindi raw pwede mag-blanco-blanco sa pera ng tao, mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, ito ay isang usapin na pinakalat ho ni Digong na ang layunin nito ay tirahin ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Digong, baka sinusulat na lang yung budget doon, but kaya ginawa ng blanco, mga kaibigan. In one word, basta pinagmumulan ng pandaraya. Kaya tinihikayat niya ang taong bayan
na umaksyon, abay nang hikayat. Na para, ibig sabihin, ay alam niyo ho naman to, ay isang punteriya ho nito, na pabagsakin ang gobyerno, gumagawa, unang butas, mga mahal kong taga-subaybay. May nakuha po tayong impormasyon, at ang sabi nitong Little President, ang sabi ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos, kasi hindi ho ito magsasalita. Itong Little President na Executive Secretary na si Lucas Bersamin, nang hindi po alam ito, nang walang go signal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Na ang sabi dito, sa pinapakalat ni Digong na mga hawak na dokumento na blanco na pinagmumulaan ng dayaan sa tungkol sa pera ay isang malicious. Ipapakita ko po sa susunod kong vlog itong sinabi ni Lucas Bersamin, ng kagalang-galang na Executive Secretary ng ating kasalukuyang presidente, na isang malicious, isang pagbibintang, isang walang katotohanan. So, ibig sabihin, peke ang dokumento na hawak ni Digong, mga kaibigan. Diba? Alam niyo, kung magugunitan nyo, itong si Digong ay mahilig hong maglabas ng anumang fake news, balita. Sa bangag na lang ho na sinasabi niyan ang ating kasalukuyan ng presidente. Nung una ho, may napaniwala siya. Ba't dito ho, bandang huli natuklasan, ay nagpapakalat ho ng kasinungalingan. Di po ba? And connection. Ito nga PDLX ho, mga kaibigan. Nagpakalat ho ng mga dokumento. Itong grupo ni Digong, si Bato, ay alam nyo na, connection na doon yan. Sino po ang bossing nila? Siyempre si Digong. Di ba mga pikin dokumento? Ngayon ang sabi ng Malacanang ay pikin ang dokumento, malicious. Ibig sabihin fake news. Saan galing ang dokumento? Ang gusto kong ipunto na hawak ni Digong. Kung yan ay talagang fake. Mga kaibigan, kung susuriin po natin, lumalabas din dito, ang daming nagbibigay ng anumang public opinion. Dahil sinasabi nga, nagsalita ang Malacanang sa pamamagitan ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, na fake, malicious, pagbibintang lang, na yan ay walang katotohanan. Ibig sabihin, fake ang dokumento na hawak ni Digong. Saan po galing? Ay baka nauulit na naman ho. Itong PDLX. Nasabi ni Bato, legit ang dokumento sa pamamagitan ng butas ng puncher. Bakit ko po nasabi yun? Pinapaalala ko lang. Ay baka ho itong hawak ng dokumento ni Digong na pinapakalat, na binibintang kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga senador at congressman na hindi niya kakampi. May kangahoy isang anomalya ito na pandaraya, mga kaibigan. Ay baka ho may nag-feed sa kanya ng blankong papel, tapos tinipe. Di ba? Tinipe. Kahalintulad ng budget. Di ba? Sasabihin blanko. Ay maliwanag po, mga kaibigan. Di ba? Naniniwala po ba kayo na ito ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay magpipiki ng dokumento para sa budget? In reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Kaya't kailangan din ho na magsalita galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano ang sinasaad nila, kung bakit sinasabi na ito ay isang malicious, isang fake news. Mga kaibigan, nililinaw po natin dahil marami rin po ang nagtatanong at naniniwala. Kaya pinapaliwanag po natin ang sagot ng Malacanang ay isang fake yan. Mga mahal kong taga-subaybay. Alalahanin po natin, hindi na ako maraming paliwanag. Yung fake na PDLX, ginawan legit sa pamamagitan ng butas ng puncher ni Bato. Ito pong fake na dokumento na hawak ni Digong. Ginagawa pong legit din nila kahit fake, mga kaibigan.
Baka may nag-paid, may nagbigay sa kanila. Oh, ganito. Naniwala naman itong si Digong. Bigyan po natin ng parto, mahaba na, wala na tayong oras, mga mahal kong taga-subaybay. Isang like ko sa video na ito. Maliwanag ho dito. Digong, nagwala na naman. Dahil gusto mapatalsik sa Malacanang. Itong sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. At may hawak nga siyang dokumento. Napiki. Maraming salamat, bye-bye. Palakpakan.